sabihin muna sa ating mga tagapanood. Hi PH, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga sumusubaybay sa iyong programa, PH Update. At maraming salamat sa inyong pag-anyaya na ako ay maging bahagi ng iyong programa ngayong araw. At malaking bagay ito sa mga kagaya ko na nagpapakilala sa ating sambayan ng Pilipino at kung ano ang aking maaring may alay para sa bayan kung sakaling ako ay pagbigyan ninyo at pahiramin ang inyong mandato. Okay po, Attorney Vic, unahan na ho muna natin kasi, karamihan ho sa mga kumakandidato ngayon, plataporma ho, gusto hong marinig ng ating mga kababayan. Marahil yung iba sa mga kasama namin dito, narinig na yung inyong, mga plataporma. Ang, gusto kong, malaman ngayon nung, mga manunood kung maliban doon sa mga nabanggit niyo na sa inyong, ibang mga interview, ano pa ho ba ang inyong, ihahatid sa mga susuporta sa inyo sa papalapit na 2025 midterm election 'pag naluklok ho kayo diyan sa Senado? Una-una, PH, ang ating unang gagawin, talagang tayo nakasentro na maging tinig ng tunay na oposisyon sa Senado kung ako ipapahiramin ninyo ng inyong mandato. Sapagkat kung napapansin ninyo na wala na talaga naglalahad ng tunay na kalagayan o estado ng ating bansa, tunay na estado ng ating pananalapi, at tunay na estado kung paano nabubuo, nalilimbag at pinag-uusapan ang ating taunang budget na ngayon ay hindi na bilyon kundi trilyong pisong haga, kung paano ito ginagamit at kung ito ba'y talaga nagagasta ng naaayon sa mandato ng mga ahensya, mga mambabatas na nakakakuha ng pondo mula rito. At ito'y mahalaga sapagkat ako'y naniniwala na the alpha and the omega of the many hardships of the Filipinos ay itong taunang budget natin. Kung ginagasta lang, kung judicious at prudent ang ating fiscal management, sa tingin ko matagal na tayong umat bilang bansa at matagal nang nakinabang ang higit na maraming Pilipino sa mga tulong na dapat nanggagaling sa pamahalaan at hindi lamang yung mga nangungurap o korap na politiko na tauna na lang pinagsasamantalahan at ginagahasa ang ating budget. Attorney Vic, yarin lamang napunta na ho tayo sa budget. Alam ho namin dito, isa ho sa mga naging advokasya nyo ngayong mga panahon na to, yung maisaayos yung liquidation by certification na kung kayo ho, kasi alam naman ho natin, Attorney Vic, na kung sakaling talagang itulak niyo ho yang, inyong advokasya na yan na talagang, tapusin na yung ating kalakaran na liquidation by certification, ang mga makakalaban niyo ho diyan, yung mga mismong, kasama niyo diyan sa Kongreso. Karamihan nga ho, base sa aming obserbasyon dito sa PH Update, karamihan ho sa mga baguhang mga kongresista ngayong mga panahon na 'to na pumupustura diyan sa House of Representative, mapa-distrito, party list man ito, sa tingin ho natin isa ang liquidation by certification na yan, sa pakay nila, sa pagpasok nila na yan sa politika. Ano ho ang mga hakbang o paano nyo ho maitutulak itong advokasya nyo na to? Kasi hindi ho ang sambay ng Pilipino panigurado, nasa likod nyo ho dito sa laban na to. Kasi noong narinig nga namin ho dito sa PH Update, yung advokasya nyo na yan, talagang suportado ho ng marami sa ating mga kababayan. Kasi yung pagwaldas ho nila ng pera na yan na hindi nila naliliquidate ng maayos, napakalaking dagok ho sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Paano nyo ho re-resolbahin itong dekadang problema na to? No? Ang tagal na ho nito, nakita ho natin doon sa mga interview nitong si Madam Winnie Monsod, napaka-controversial ho, pero pilit na tinatago ng mainstream media. Ayaw hong pag-usapan. Pagka naririnig na ho nila yung liquidation by certification, nagtitingang kawali ang bawat mga bawat mainstream media na dapat sana tinatalakay ito. Ano ho yung mga hakbang na gagawin nitong si Attorney Vic dyan sa issue na yan? Kaya yung sinabi ko nung ako'y nag-file PH na ako ang itinanggap ko yung hamon na maging tinig at tumindig bilang tunay na oposisyon. Alam kong mahirap kung sakasakaling ako ay pahirimin ninyo na inyong mandato sa aking aplikasyon na maging senador ninyo. Alam kong magiging mahirap, subalit tama ka, alam ko rin
na higit na nakararaming Pilipino ay sang-ayon dito sa ating isinusulong na war on corruption at patungo sa good governance. Simulan natin sa pagbasura diyan sa liquidation by mere certification. Yung resolution number 10, mahirap Mm. sapagkat maraming tatamaan diyan. Maraming nakinabang, maraming nakikinabang at maraming gusto pang makinabang. Subalit hindi po nyo pera yan. Yan ay pera nating mga Pilipino. At every year, especially itong parating na budget ng Pilipinas for 2025, staggering amount na ito, PH, 6.35 trillion. At maaari pa itong tumaas sapagkat alam naman natin na ang dami nilang ginagawang paglabag sa ating saligang batas na yung budget na nalilimbag ay higit doon sa pinanukala ng executive department. You know, Congress can reduce the proposal made by Mm. the executive department through the president, but they cannot increase the proposed budget. Pero Correct. ito katangi-tangi under this House leadership of yung pinsan ni Bongbong Marcos, imbis na bumaba at maging maging prudent yung ating fiscal management, ito pa'y lalo nilang dinulustay at pinapalaki. We will try to create alliances with like-minded individuals in the Mm. Senate. Halimbawa na lamang, para mabasura natin yung resolution number 10. I believe, pagka ating isinulong ito, makakakumbinsi tayo. Lalo na Mm. kung mag-iingay ang bawat Pilipino, kagaya mo at kagaya ng mga taga-subaybay mo, na let's demand transparency and accountability on how they use our funds. Let's demand transparency and accountability saan-saang proyekto ba ito na ilagay at ito ba'y talagang na-implement. Idagdag ko lang ito with your permission, PH, Sige po, dahil sir. ito'y lahat pinagdadaanan natin, year in, year out. Dalawa lang ho ang season sa Pilipinas, wet season at dry season. Subalit taon-taon, alam naman natin na lagi tayong binibisita, suki tayo ng mga malalakas na bagyo. At taunan na lang, predictable na, umulan lang ng malakas, babaha na. Itong kasalukuyang itong administrasyon ni Bongbong Marcos, in 2 years, ginamit di umano nila para sa flood control projects. Di umano, dahil hindi ako naniniwala na may flood control projects tayo. Mm. Pero yung paggamit ng 500 billion pesos, more or less, tunay yun. Sapagkat nandyan yan, nakarecord yan. 500 billion pesos para labanan ang pagbaha. Subalit, umulan lang ng konti at sabayan mo ng bagyo, sabayan mo ng habagat, lubog ang halos buong Kalakhang Maynila, lubog ang Luzon, baha ang Mindanao, baha ang Visayas. Nasaan yung 500 billion pesos na inubos nila sa loob lamang ng 2 taon? This is by no means a small amount of money. At huwag Mm. tayong masanay na parang normal talaga sa gobyerno yan. Hindi po normal, abnormal po ang sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas sapagkat dinulustay ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang pera natin at hindi natin nararamdaman yung serbisyo sanang dapat natin makuha sa gobyerno. Again, it's going to be, sabi ko nga, it's not only a tough or uphill battle na mabasura yung resolution number 10 or liquidation by mere certification. It will be brutal, if not next to impossible. Pero ako Mm. naniniwala, pag nagsama-sama tayo, PH, posible ang pagbago at posible nating mapasura itong resolution number 10. Ano, grabe ho 'tong si Attorney Vic Rodriguez, 'di ba? Talagang pagka yan ho, napunta sa Senado, sambayan ng Pilipino ang panalo. Sa mga susunod na panahon, sana makapanayam din ho natin yung ibang mga senatorial candidate para matanong ho natin yung tanong ng ating mga kababayan dito sa PH Update, dito sa ating mga senatorial candidate sa mga susunod na panahon. Eto mga kababayan, dito sa video na 'to pag-usapan naman ho natin ang, eto nga si, Vice President Sara Duterte. Pero grabe ho yung ano na yun ni Attorney Vic, 'di ba? Ang taba nung utak ng mama.